tubig. Iwan niyo yung tubig sa sakyan. Bawal tubig. Bawal tubig, iwan sa loob. Sandali lang tayo. Oh, saglit lang. Uminom ko na. Iwan niyo na lang. Bag mo, iwan mo na yung bag mo doon. Hindi mo naman kailangan dalhin yung bag mo eh. Iwan mo na yung bag mo sa loob. Cellphone lang. Oh, sige, pwede cellphone. Ayan, iwan mo yung bag. Iwan lang ang bag. Sarap na kayo. So, isa na lang nagsulat, sir, no? Isa lang. Okay, so let's move forward, sir. Konti. Para mag-start na ta. So, muhabol na lang ang inyong secretary. Okay. Okay, so prefer ba ninyo na istorya o magtinagalog ko? Bisaya. Bisaya, okay ra? Bisaya. Sige. Okay, I think na nasa 99% na tanong. Magsugod na ta. Okay, so good morning, mabuhay yung Madayaw. So anyway, no, sa Davao, we always say Madayaw. That's how we start our day, by saying Madayaw. So Madayaw, that means good and beautiful. So you are all Madayaw today, no? And welcome again sa Museo Dabawenyo. Anyway, you are now in the temporary location sa Museo Dabawenyo because mag-transfer namin dito sa 6-story building. Oh. Katong naa sa People's Park. No? So magkulab namin sa National Museum of the Philippines, Davao Branch. So national o ang local ang mag-tandem. But this time, as I said, this is a temporary location. Walay forever dire, transfer namin. So thousands of objects before, 50 objects lang sa inyo ma-encounter karon. That's connects the history, culture, and the heritage of the city. Kabalo ba mo ni ang legacy ni Nanay Soledad Roa Duterte, ang mother ni Digo, no? And Museo Dabawenyo can be translated as People's Museum in Davao. This is run by the city government of Davao. That's why free of charge ta. And aside sa free of charge, na amoy free tour guide, no? And my name is Randy. Not Randy Santiago, but Randy Tubo po ng Davao. Okay? So allowed mo mag-take photo o video, i-avoid lang paggamit ng flash. Pwede nyo i-touch ang mga objects na naka-display except sa mga paintings. So ground floor lang ta, wala na second floor. Kung gusto nyo mag-CR, ang CR na to beside stairs lang. No? Di na kailangan mo sa taas, naragyan mo sa baba. Okay? So ready na mo istoryahan ng Davao in 50 objects? Yes. Naba mo ilang pun usap, lahing pa. Okay, the tour takes 30 to 40 minutes. Okay lang ba sa inyo, ha? Okay. Okay, so istoryahan na itong Davao. Ma'am, pwede na mag-untag lang bangko, sir, ha? Pwede na nato dalon ang bangko para si ma'am samtang maminaw, nakalikod gihapon siya. Okay? Okay. So napamatay yung kuranan diratin, no? Okay, so let's go. Now. Sir, gusto mo din yung kuranan, sir, ha? Okay, so mga first timers sa Davao, takas ang kamot. Uy, dagdagan. First timer. First timer. Dagdagan, first timer. Palakpakan mga first timer. Yan. Sa mga first timers sa Davao, na ay libreng ihatag na durian sa inyo, ha? Oh? Nagkakaon ka mong durian? Diliman. Fresh durian, fruit durian yun, durian fruit. Nagawas na ako. O magawas ninyo na libreng durian na ihatag namo sa mga first timer mo. Na palakpake gani, palakpake. Tagsa mo tanan, mahal biyang durian nun niya, tagsa. Ako mong hatag niya sa inyo, ha? Oh. Apoy candy. Wala na candy, abot na sa lahat. Pero apan, makakuha ninyo yung durian pag inyong masalo. Ay joke lang. Season bitaw ang durian karon, so medyo pricey ang durian. Yeah. Kung barato ang durian, pag-start siya, July to October, no? Kay yes, mo na ang range sa season sa tanan fruits, not only durian. Kay ang durian bubaba na 20 to 25 per kilo. Pag July to October. Karon nasa mga 100 siguro, 150. Wala pa ko pero sa isa ka kilo, sa isa ka yung kaprutas, timbang na 3 to 4 kilos. So, i-times nyo into 150, so medyo mahal. Di pareha sa pag-August at July to October na 20 to 25 per kilo. So, makasave yung ka, makapatuyang yun mong kaon, no? Mangustin, pomelo, rambutan, tanan, mga barato na lang siya. Pomelo na, all year round ang pomelo. At kung bakit lang dagan mo, pwede mo makatilaw, ito libre nila. Yeah, so anyway, no, pag usulti tag Davao, this is also known as a fruit basket of the Philippines. So, dagan mo prutas na pwedeng mapalit rin, especially July to October, mga barato lang. Bangkerohan, maski pang karon,
gusto mo makabarato pagkiruan yun mo, no? Kay mo yun na tagsaanan dun sa tanan. So, ang mga vendors dire yung paliton, dito yung gapon na sila mo ang Kaya na mo nga, patong durian, nga fresh durian, so di na kaya may hindi. libre lagi pag masalo. No, anyway, so mao na siya pag ilakay do si Davao no durian capital of the Philippines food me. More than 800,000 metric tons of durian ang gina-harvest namo diri yearly. So we offer at least 30 varieties of durian diri, ma'am sir. No? So yes, lahi nag varieties, so lahi nag-level sa taste. So mo nang istoryahan nato sa tour, no? So dili lang si Davao giila sa durian capital of fruit basket. So daghan kay pag-ila. Giila pud mi as a cultural melting pot of the Philippines. Pag musulti cultural melting pots, halos diri na namugad tanan og kultura. Diverse kayo mga tao diri sa pasabot, lain-lain ang kultura, lain-lain panuuhan, pero nagkainausa, no? So before the Spanish came, everybody ipalaila na ko sa inyo ang anong cultural melting pots mi because of them. We have 11 existing tribes here in Davao City. Yes, tinuod ninyo na dungog. 11 ka tribo nga nag-exist gihapon until now. So naa gihapon sila. Naay 5 sa mga lumads, naay 6 sa mga Muslim. So kinsa man ni sa mga lumads. Anyway, ang mga lumads, they are particularly living into the mountainous area pero parte sila sa Davao. No, mo ni sila ang Matiksalu, Tagabawa, at Magubok Lata o Bubungan-Ubog. Okay? So naay 6 sa Muslim. Mo ni ang Kagan, Maranao, Iranon, Sama, Maguindanao o Tausug. Okay? Familiar ba ninyo mga tribes na ako na-mention? Tausug, Maranao, Maguindanao. Manubo. Yes, dito sa Misamis na yung mga Manubo. Sir, tama? Maguindanao. Pagubo, no? So, mo na sila ang mga recognized o ilang first peoples of Davao. So, pasabot, bago pa ni adto dire mga dayuhang mga Espanyol, naanani sila. So, until now, naagihapon sila. So, ganun nga po naagihapon sila until now. Just because of the collaboration between the LGU, the City Government of Davao, o silang partisipasyon as sa mga lumads. Kaya ang uban, mga lugar, no, wala kayo natagad ang mga lumads. Diri sa Davao, natagad din sila, lumad o Muslim. Nya, nagkalanlain pa din silang kulturang panauhan o relihiyon, dili pa din babag sila ha. Kaya diri sa Davao, because of the collaboration of the local government of Davao, nagkinausap kung nangabuyong malinawon. So inana ang the best po namo na kaya namo ipanghambog sa inyo ha, no? Ang unity in diversity of Davao City. Right? So kabalo ba mo in the Philippines, we are the first city in the Philippines na nag-appoint og deputy mayor kada tribo. Yes, you heard it right. 11 ka tribo, na 11 ka deputy mayors. First time na diri sa Pilipinas ug nahitabo na diri sa Davao. So kada tribo naa sila representative. Sila ang gi-appoint sa isa ka mayor sa Davao. So ibutan ta kaniha para kung unsay gusto nimo na ipaabot sa mayor, ikaw na lang ang itap nako. So unsay concern nimo, edukasyon ang gusto. Ang gusto is madungog mi maski naami sa tunga-tunga sa lasang, nagpuyo diri sa bukid. No? So mao man di lang man concern jud ang edukasyon. Kay uban kay mga teachers wala may musukol didto. So mao jud ay number 1 nila, especially ang ilahang mga agricultural products na gusto nila convenient o dali ang paghatod diri sa syudad para at least makakwarta sila o dili hasol para sila ha. Mo ning gitawag na farm to market, no? So kana tanan nadungog na because of the collaboration of the LGU and then the 11 tribes of Davao. So unsay trabaho atong deputy mayors? So representative man sila. So ikaw na lang itap sa mayor. So ang 11 tribes na ay 11 representatives, so mao ning mitingan sa isa ka mayor. Unsay mga concern ninyo? So paminawon na sa mayor, tubagon sa mayor, ug sila ang mag-disseminate og good news silang tribo. So because of that, nagkaroon og harmonious relationship. So inana ang kagwapo ang practice na i-practice diri sa Davao by the LGU together with the indigenous peoples of Davao. And aside from that, naapoy tagahimo og kaning batas ana sila ha. So sa diba namatay mga councilors kada lugar, diri sa Davao na ay representative pud sa council, mo nang IPMR, Indigenous Peoples Mandatory Representative. So aside sa representative kada tribo, naapoy representative sa council na kayang muhimong batas kung naaman sila yung mga rights na gusto nila isulong. So inana nakagwapo. So kung gamay man sa tan-aw nila silang sarili, dako na kayo ang tan-aw nila karon sa ilang sarili o labi na ang pagpuyo diri sa Davao. Okay? So 11 tribes, the first peoples of Davao. Okay? So ang dakong inspirasyon sa mga lumads. Dili ni si Coco Martina, siya dahil si Elias Lopez.
ang first full-blooded bagobo na nahimong mayor sa Davao. No? So naay bagobo na nahimong mayor diri sa Davao, wala na yung nisunod siya ha. Sama na siya ngayon na 1967, no? Kanang 1967 mao po nay pagtunga sa Davao region into 3 provinces. Munang Del Norte, Del Sur, ug Oriental. So siya nahimong mayor, produkto sa UP Diliman and a lawyer by profession, usa ka dakong inspirasyon sa mga Lumans. In fact, siya ang giilang father of Kadayawan Festival. So nag-celebrate ni Kadayawan just because of him, no? Nagtasa siyang executive order. Pero sa panahon niya dili pa Kadayawan, Apo Duwaling celebration. Usa man ning Apo Duwaling, Apo Durian ug Waling-Waling. No? So gi-coin ang tulo ka icon sa Davao, karon upat na ang icon sa Davao. Apo Durian, Waling-Waling ug ang Philippine Eagle, no? So siya ang nagpasiugda na mag-celebrate og Kadayawan Festival. And Kadayawan means it's a celebration of bountiful harvest. So pasabot ang selebrasyon sa masaganang ani diri sa Dakbayan sa Davao. So mao na siya month of August. Kay sama sa kong giingon, ang month of bountiful harvest mag-start July. July, August, September, October. 4 months kana na month. Dili man na siya bagyo nga season, no? Ay ma'am, perfect. Na-mention nimo ang bagyo. No? Pag musulti tag bagyo, pag diri sa Davao, we are typhoon-free zone. Okay. So pasabot wala ni bagyo diri. That's why thriving kayo, makapatuyang kag harvest, makapatuyang kag tanom, lamig nga mga palay, lamig nga mga prutas, diri nimo matilawan kay wala ni bagyo. Kaluyan sa- Earthquake. Earthquake because we are also part of the Pacific Ring of Fire. So Philippines, not only Davao, it's a part of the Pacific Ring of Fire. Even Japan, kung kinsa to niigyo sa Pacific Ring of Fire, dili pwede So, mawala ang another earthquake. isang- Yes, ma'am. Okay, so let's continue. So this is also the tangkulo. This is the headpiece of the native community. So tanan mga indigenous peoples all over the Philippines nag-aware yun na sila og kanang headdress, no? O kaning purong. Kay purong is a symbol of leadership. So pasabot sa indigenous people, sa tanan indigenous people sa sa tibuok Pilipinas, once na makita ninyo ang mga tribo nga naga-headpiece, mo na leader or chieftain or datog sa isa ka tribo. So kani tangkulo particular ni sa Bagobo. So you can recognize the dato or the chieftain of the tribes through this tangkulo. So na siya top ng yarns, sequence beads o kaning bundle sa balahibo sa kabayo, no? Kung sa may purpose ani nga nang gibutang man eh. So kada bundle sa balahibo sa kabayo nagrepresenta na sa isa ka kalaban na napatay sa warriors. So pasabot kung na kay nakita nga nagsuot og tangkulo niya daghan kay balahibo sa kabayo or kanding, pasabot din ana siya ka legendary na warriors, respetado nga tribo o kaning leader sa tribo sa mga Bagobos. So inana ilang identity silang kultura. Okay? So kabil, this is a textile made of abaca fiber. So dili lang babae na magkabalo mag-sling bag, no? Ang mga lalaki po, even the warriors of the tribes nag-sling bag na before. So unsa may trabaho aning sling bag, unsa may gamit ani nila. So kaning mga dato or chieftain sa tribo, every time na sila kaning gitawag na pag-roving inspection silang territory, may mga territorial man sila sa una, dapat naadyo na sila baon. Kung so may baon nila na mabutang diri, dili kanon, dili pagkaon, no? Kundi, kung man. Weapon arms. Isa na idea. Very good, sir. Sir, duhan yung durian mo niya, sir. Mama, no? Mama, this is a traditional betel quid chewing. So, kanina nga, unsa may interpretasyon niyo sa nga, sir? Ganun nanganganga man ng mga native, ma? Ligon sa ipon? Ngipon sa ngipon. Unsa pa? Walay sakit sa... Walay sakit sa ngipon. Unsa pa? Aside ana, unsa pa yung interpretasyon niyo sa nga, sir? Na kay Mawala ko sa sakit. pawala sa sakit. Very good. Unsa pa? Napa mo kuan? Interpretasyon pa? Nga kay pampaligon na mas nipon. Pampalikod sa ngipon. Kasagaran yung pag makadungutag nga, no? Pampalikod sa ngipon. Pero wata kabalo na ay day purpose po ang nga. Ngano siyang ginanganga. Kani adto dili pa uso ang sigarilyo. Muni lang sigarilyo kani adto. Stimulant drugs ni. So pasabot, ma-alive ka pag maghintay ka ani, pag magtsuka. Kay naay droga na makuha diri sa nga. So asa makuha ang droga? Diri sa bunga. No? Kay naani siya gitawag na psychoactive ingredients. So unsa man ning psychoactive ingredients na makuha sa bunga? Mo nang gitawag na ariculin. Ug ang ariculin same na sa nicotine. So that means it's carcinogenic and addictive to our body. Pero nganong mga tiguang ni taas man lang kinabuhi na sige nga, no? Kay stress reliever man gud ni. So when in terms of drugs, gamay ra yang content kumpara sa sigarilyo, no? So organic
pero tabako siya. Pero Pero wala wala ginahit-hit, kundi ginausap. So other ingredients sa mama, ang apog. No? Apog, mo ni pampatibay sa ngipon. Because apog is a calcium hydroxide. So pasabot gikan ni sa shell, rich of calcium ni. So once na mag-usap ka niya na apog, maghatag din siya nutrients sa imong ngipon para mo imong ngipon maligpon. So dili makuha di ang pagpaligpon og ngipon, no? So droga, pagpaligpon og ngipon. Ang ikatulo, ang wrapper niya, ang buyo. No? So buyo. So di katong ingon nimo sir na pampawala sa sakit, dili nimo makuha sa buyo because this is herbal medicine. No? Makawala ni panuhot, makawala ni sa mga sakit-sakit sa mga lawas kay herbal man ni. No? Buyo nimo makuha ang pampawala sa sakit. So it's a combination of herbal, lime paste o droga. No? So kuhaon nimo na siya ang katungaan ni or 1/4, ibutang nimo dire, nya butang ang apog niya, balutod, nguyaon. Once makuha nimong texture, dadto nimo iluwa. So inana ilang practice. So unsa man kay importante sa mga native Muslim, aside sa droga, gina-present kun nila perminti sa ilang ritual. So pag namatay, naigipanganak, naapoy gitawag na gikasal, present din perminti silang ritual, no? Kay naga-ritual man yung native Muslim. Alright? So let's continue. So talang de ay mo ning traditional food tray. So sa mga royal blooded family sa Muslim community, dili mawala ang talam. So diri ni mo ni ang tray na gamiton to serve food, no? Tanipod ang butanganan og dowry sa mga royal blooded family sa Muslim. Pamilyar mo sa dowry, di ba? No, obligado ang lalaki maghatag og dowry. So unsa may kaning tawag sa unsa may ma-involve sa dowry? It's either land title, balay o kaya kwarta. And mostly jewelry, yes, jewelry po, tama. Okay? So, dili ginabutang and then gina-endorse mo na. No? So, yes, pwede kabaw, depende sa kasabutan sa pamilya. No? So, morning gador, morning utanganan nila. Di man masakto din kabaw. So, kana lang sa mga Muslim community, sa mga royal blooded family, para social po ang pandor over sa ceremony, gigamitan nila naggator. Yung gator wala na nila gamit karon, no? Kay decorative container na lang ni nila. Okay? So barong and kalisiko, these are the weapons that they use to defend the land of Mindanao. Kani single blade weapon ni. Kani ang Chris double blade weapon ni. So isa ka anak nimo pwede nang putol yung kamon ana. Nya kani kung barong isa pud ka hampas nimo kay medyo bugat man niya hait, no? So buya lang pud na maski inanak nagnaw, pag gunita na nimo ngingig hait gihapon kayo. Kay grabe ang klase na metal dun sa una, no? Na ang gamito niya. Naanya sila something ginabutang dira, no? Para lang at least na ay lason every time makasamad si Muha. Masamdan man kagamay pero kato lagi double ang kuha niya impact si Muhang lawas kay lason og kaning samad ang imong maamgo. Okay? Gigamit na sa mong ruling chieftain kani adto naginganlag dato mama pagu kay naay leader sa mga lumads of native sa mga native o sa mga Muslim kani adto. Siya si Dato Mama Bagu. Sa paglaban niya sa Spanish Conquistador, napildi siya. Pero maski napildi siya, i-recognize na mo siyang hero sa Davao. So everybody, ang local hero diri sa Davao, ginganlag Dato Mama Bagu. So Dato, that's a recognition as a chieftain, no? Ang iyang pangalan, Mama, ang iyang apelyido Bagu. Okay? So ang nadaog si Uyang Guren. So si Uyang Guren, wala niyo nabasa ni sa context sa Philippine history because Davao is the last territory na nasulod sa mga Espanyol. So pasabot, naglisod ang mga Espanyol na sudlon ang maong lugar diri sa Davao. Nga naman, naman kay mga lumad o mga native na mga Muslim na pwedeng sugal ang kinabuhi para lang din niya sa kupon. Kabalo ba mo sa context sa history? 333 years tagisakop sa mga Espanyol, tama? No? But Davao, kabalo ba mo? 50 years lang nila gidumalaan. Ganun man dili 333 years, ganun 50 years lang man. Because we have, again, strong resistance, naglisod yun ang mga Espanyol. Therefore, everybody, masking asa mo tuyok diri sa Davao, wala mo'y makita na stone and coral-made churches. Nagigamitan ng egyok. Kay late man mi na territory na gisulod sa mga Espanyol. That was happened in 1848. So balikan na to ang kasaysayan sa kanta ni Yuyoy Villame. Dito na magsugod on March 16, 1521, when the Philippines was discovered by Magellan. So nagsugod na pag-discover ni Magellan way back 1521. Pero si Magellan wala na daog against sa defender sa Mactan Cebu, naginganlag Lapu-Lapu. So napildi si Magellan, so wala siya nag-success na i-colonize. So ang nag-success kay because
Another expedition fled to the Philippines kana gipanguluhan na ni Miguel Lopez de Legazpi. So si Legazpi nasulod niya ang Visayas. That was happened in 1565. Then later on nakuha nila ang Luzon in 1570. Asa ang Davao dito? No? So Davao, last territory kay 1848 nahitabo ang pagsulod ni Uyang Guren. So ma'am sir, try to imagine 1565, 1570 Luzon, Davao 1848. Almost 300 years before sila nakasulod diri. Inanak kadugay pila pa ka generation ang nilabay anak. No? Therefore, maski asa pumutuyok diri, wala may makitang mga stone and coral made churches na gibot nga Egyos. Pag muadto kag Luzon, natay Paway Church dito sa Ilocos. Natay San Agustin sa Metro Manila. Pag sa Visayas ka, Bohol pa lang, na Baclayon Church. Sa Iloilo, Molo, Haro. Diri sa Davao, San Pedro Cathedral na made of concrete, dilid na stone and coral na di kami nag-Egyos. Anyway, speaking of San Pedro Cathedral, pagka-building ni Datong Mga Bago, ang nadaog si Uyang Guren, dato nagsugod mag-embrace ang mga Dabawenyo o Catholic faith. Kaya gipamugna ni Dono San Cruz de Uyang Guren ang unang simbahang Katoliko diri sa Davao, ang San Pedro Cathedral. No? Sa panahon ko ni Uyang Guren sa iyang pagdadaog, dato nawala ang pangalan nga Davao sa mapa na kabyuhan ang pangalan nga Espanyol na himong Vergara. So kung bubalik na 1848, ang pangalan sa Davao kaniadto kay Vergara. So si Uyang Guren ang nagpangalan ana. So kanang Vergara na pangalan, diha karon natindog ang San Pedro Cathedral. Kung diri sa mapa everybody, naata diri karon. Duol ta sa Davao River, duol ta sa Bukana. Kanang Bukana kaning baba sa Davao River, no? Kung asa nakita ninyo pag mutawid mo sa tulay, hapit na nag-connect ang coastal road na south and northern, no? Then Davao Gulf, pasabot dagat diri. So sa paong dagat diri magsugat sa mouth of the river morning Bukana. So naata diri karon. So ang Davao River, syempre ang mga Espanyol mutukod na silang sibilisasyon, dapat duol jud sila sa water source, dapat duol sila sa river. Therefore nakita mong Vergara nga Davao River man eh. So river, community and church. So mo nang gitawag na triangular shape of their civilization. Church, community and water source, no? So naata diri karon. So naata sa southern part sa Davao. Nganong nimo mupog southern part? Diun sa nako pag-identify. I-identify na ko ang southern of northern through this river. Kay si Davao River ang nagtunga between the north and the southbound Davao. So unsay significant role ni Davao River? Ang Davao River kaniadto everybody, mo din na siya ang trading settlement kaniadto. So pasabot diha naga-barter kids. Nag-barter ang mga tao, native and Muslim kaniadto. So dili pa involved ang kwarta kundi kambyo-kambyo pa, no? Ang bartering, nibalik na siya katong pandemic, no? Napansin niyo kanang bartering, mag-barter sa during pandemic. So, ang bartering mahitabo din sa river. So, pero pag mag-barter ang mga native Muslim kaniadto, mugamit na silang bangka. Kaya syempre, dili man na sila maglangoy nga mag-barter, mugamit na silang bangka. So, once na mag-barter sila using bangka, itawag na silang bangkero. That's why we have Bangkerohan Public Market over here. It's named after the people who using bangka to barter their goods, no? So natin tulo ka bago sa groups, Bagugo Tagabawa o Bumalugo, Bagugo Plata. Ang Bagugo Tagabawa gikan sa bukid, pag muadto sila sa river, nya pangutanon sila silang katribo paingkong kaw. Asa ka adto? They pointing to the river. Mo anang Bagugo Tagabawa, muadto og dabo. Ibaligya na ko niya ako ang kaning gulay. I-barter na ko niya akong gulay sa mga Muslim. So ang tawag sa mga Bagugo Tagabawa sa river kay dabu, using their own dialect. Ang Bagugo Plata, pag pangutanon siya, paingkong kaw. Where are you going? Asa ka muadto? They pointing to the river, mo anang Bagugo Plata na muadto daw siya duwaw. So another dialect sa tribo, another tawag sa river, duwaw. Ang Ugumanubo, pag pangutanon, asa ka muadto? Muadto kog dago. Another dialect na po niya sa river. So na-confuse sa mga Muslim, kay mga Muslim na po sariling dialekto. Pero every time na mag-barter sila, ang community nila dumog sa trading settlement kaniadto, kaning tulo ka words, dabu, duwaw, dabu. Then later found out na kaning dabu, duwaw, dabu di ay isa lang di ang gibasihan na ang river, tama? So kalaunan kaning tulo ka words, ang dabu, duwaw, dabu, na-merge siya into word na Davao. Pero kanina word na Davao, isa ang gibasihan, ang maong sapa. Therefore, pag musulti kag Davao, it basically means sapa. Davao basically means river. So diha gatuha ang pangalan nga Davao, ang Bangkerohan.
named after the Banqueros and named after the river ang Davao. So pasabot, pag makadungog Davao, say pasabot? Sapa. So si Davao River, this is the third largest river in Mindanao. 170 km stretch from San Fernando Bukidnon up to the eastern part sa Davao diri sa Bukana. No? Siya ang nagtunga between north and southbound Davao. So naata diri karon naamo sa southbound Davao. Pag mutabot na pud mo Sapa, naamo sa northern Davao. So naidua ka SM diri, SM North o SM South. Ang duol diri na SM ang SM Ecoland, which is located in the south. Pag dagto mo dapit na SM, dato ng SM Lanang. That's located in the northbound, no? So SM Lanang and SM Ecoland. Okay? So ready na mo mag-play og musical instrument. Pag history man gud ang istoryahan, medyo boring kay ba no? Tama ba? No ba interesting na side sa inyo na padunggan karon sa history? Pero para mawala na inyong ka-boring pag maminaw history, mag-play tag musical instrument para naatay gitawag na kung say tawagan ni kaning icebreaker ba, no? So let's move forward diri ta ma'am. Okay. Dahil sila ma'am, magdiri mo ma'am para makita mo sa video kay naamoy presentasyon karon, no? Diri sa Museo Davaoenyo. Pwede ka diri ma'am, lingkod ma'am kay mag-play. Diha mo ma'am, alright, diri mo ma'am. Okay, so kailangan ako karon og unong ka musician o the rest mga dancers na sila. Okay, lagi mag-play man gud mong musical instrument. So pasabot na ni dili ni siya lingkurana o dili ni duyan ha, FYI everyone. Musical instrument ni lang drum ni. So pasabot drum ni. Okay, namuta na si ma'am kung sa doon nagtrabaho ini. Actually, this is a tree log na mutubo diri sa Pilipinas. Ang tawag ani dangkalan or bitaog. Di ba familiar sa bitaog? Kaning bitaog kasi nakaadto sa dito sa Bohol na nakakaon na to ilang kalamay na ibutang sa gamay nga liso. Kaning bitawag na sundot kulangot na naka-familiar mo na sundot kulangot? Oo. Kana? Yes. Ang paningin nagbutang sa sundot kulangot, di ka na sa liso diri sa dangkalan or bitaog. Mo ni siya nakakoy, no? So kani siya nag-create ni siya og gitawag na oil. Therefore, mapaminawan nimo karon ng anong halo siya pinggan. So as kalaran magud kalamay ato nakasanayan. Pero nay delicacies dadto na gagmay, di ba sir? Nakapansin ka na kanang sundot kulangot na gitawag. Seeds na siya, ang seed ana niya butangan na siya kalamay. So gagmay na siya na kuan nga kalamay sa buhol. Ang tawag nga na sundot kulangot, no? So anyway, 6 person ang mag-play ang musical instruments, no? So kaning taas na stakes particularly sa mga babae. Ang trabaho sa babae, tusukon lang nila ang kahoy. Mura lang sila nagbayo. No? Muna ang trabaho sa babae. Okay? So, girls, Jade. sa may musician. Jade. Go, Jade. Go, Jade. Parang naamag gitawag na cultural immersion, no? So, layo pa man ang kadayawan, kung wala pa'y kadayawan, mag-advance na tag-celebrate ang kadayawan. Okay? So, girls, I need 4 ladies. 4 ladies. Importante po din siya mga atete. Immersion cultural immersion. Okay. Kulang pa isa. Kulang pag isa, naka-isa dire. Naka-isa, kisa pa'y gusto mag-play. Jade. Ano Jade? Sige na, kay para makita mo sa video. Jade. Ang diling makagumit ani mo, boyay mo sayaw. Likod ka mo drama. Okay. Kamu man ang mga queen, no? Sa mga ato ang mga prinsesa na rin, no? So, kisa pa ba tayo? Okay, ma'am. Alright. So, diri mo ma'am. And kaning duha ka stakes, particularly sa mga lalaki. Oh. Kasi gusto mag-play sila. Okay, sir. Dito mo, sir. Okay, tuyok. Ano, sir? What's your step? Okay, girls, dili mo kumpay sa tunga mo. Isa ka lalaki din, sir? Ay, isa ka lalaki din ha? Isa ka lalaki din. Dili mo sa side. Alright, very good. Okay, so, sir, pagulit sa lalaki, ayaw niyo ipaigod sa tumoy, sir, ha? Mamatay ang bingog, dapat kaning tunga. Very good. So, kapak. Alright, sa girls, inanin yung rhythm, pagulit sa atin, ha? Okay, ang rhythm niyo, girls, inanin. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Testing isa. Okay, 1, 2, 3, and strike. Very good. Okay, so mo nang rhythm ninyo, girls.
girls. And then boys, dahil na imuha ma'am na snare. Unique na, unique. Okay. So di tuyok yun na nila para at least na ito sa tingog. Okay. So boys, dili nyo i-follow ang rhythm sa girls. So pasabot, boys, mag-create ng sarili ninyong rhythm na pwedeng mag-blend sa ilang rhythm. Okay ba sir? Kanang mo alternate mo ba para gwapo siya paminawon, para festive siya paminawon. Tisingan na to sir. Okay. 1, 2 girls, ready. Then sir, pasok mo sir ha. Ayon pa igod diri sa tungoy sir ha, diri sa tunga. Okay. Okay. So kamo dili mo follow sa rhythm sir ha, mag-create ng sarili ninyo. Okay. 1, 2, 3 and strike. Very good. Perfect. Okay, stop. Dancers na lang ang kulang. Perfect na Ito, position. naiduha. Uy, nag-cameraman na minute. Aray, ganito lang. Ako'y gunit, sir. Sir, sayaw mo, sir. Ako mo gunit na lang, sir. Para na mo'y presentasyon, sir. Ako na mo gunit. Okay. Anaon lang ni siya, sir. Anaon lang. Okay. Sa isa. Para dili pod maulo si sir, kamo kay kamukha kita-kita ra man diri. Para man atong audience ba. Sir, apil mo, sir. Sir, apil mo, sir. Sir, inyuha man ning team, sir. Inyuha ni tanan. Kumbaga, inyuha ning show. Okay. It's your show, it's your time, it's show time ni. Okay. Okay. Game kayo, di ba? Imagine na lang ko din yun na nakainom na mo yan, isayaw mo. Ha? Oh, wala na. Oh. Basta pero sir, di na ka mo sayaw sir ha, kay musician ka. Dili mo kuya. Apil mo diri, sir, apil mo. The video duha, okay na ning duha. Okay, musician, paminaw. A count of 3, you start to play the musical instrument. So mingon ko 1, 2, 3 and strike. So mag-play mo. Then dancer mo play na pud dayon na, amo sayo na pud dayon na. Ikaw na bahala dira sir, mo mga nakatunan sir. Okay na. Okay, so a count of 3 mo sayaw mo. De pag dancer mo sayaw nya, musician mo play. Pag musulti kog stop sir, tanaw mo tanan sa camera, then mo syagit mo tanan Madayaw Davao. Okay. So apil mo syagit og Madayaw Davao ha, kay apil mo sa camera. Okay? Dapat dadto mo nag-camera day. Okay. So everybody, a count of 3 you start to play and dance. Pag musulti kog stop, unsay isulti? Madayaw. Tagain yung power kay Madayaw, that means yes, pasabot mo sa Madayaw, that means good and beautiful na. So isyagit yun ng mga gwapo-gwapa mo, no? Diri sa Davao. All right? So, ready na? Ready na ba? Sir, play na ba ni sir? Inani? Play na ni? Oo, play na. Okay, sige. Okay, everyone. Okay, sir, pag musulti kog stop sir ha, para dili sila ma-block sa camera, mo hunat man ko, moingon pa man ko before ko may sultig stop. Moingon man ko og kuan. And so pasabot kamo mga dancers napa mo'y time na mo pakilid. Okay. And then pag moingon akong stop, mo tan-aw na mo dayon diha na mo syagit og Madayaw Davao. Very good. Okay. So, a count of 3. And 1, 2, 3 and strike. Okay, di ba? Paningot ka sir, no? Oo, thank you. Okay, so mo na gitawag na icebreaker na to karon sa tong tour, no? So, forward na ta, kay medyo niinit na ang aircon. Okay, so let's move forward. Dito ma'am sir. Everybody, okay kids, importante ni sa inyo ha. Swerte mo karon kay computer na inyong gigamit. Kabalo ba mo dati ang gamit sa mga Typewriter. uncle yung ante? Typewriter. So pasabot, pag computer niyo kids, pag mamalik mo karon sa computer, dali ra kayo pislito ng delete.
sila auntie ug si mama ug si papa kaniadto mutay pag naay mali. Touch and go ang ilahang higkuan dira, ilahang papilitan niya tapos sa maestro nimo encirclean na day na naday kay mali, no? Di pareha karon na computer delete lang nimo dali ra kayo. So mo ni ang gamit sa inyong mga lolo, lola, mama, o papa, o auntie, tito. Underwood typewriter ang unang typewriter na na-introduce diri sa Pilipinas, particular diri sa Davao. So Underwood, no? So pag sa cellphone ni karon, Apple na ni, no? Mo ni pinakamahal nga typewriter kay durable o kaning gitawag na dili siya bulky, no? So 2-person crosscut cage mo po ni ang gabas